is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our state. Okay, ito na naman tayo. Dudugo na naman tayo. Inglisa na naman to. Konting katahimikan lang po ha. Pakiusap, konting katahimikan muna tayo. Medyo madugo po to. Baka dumiretso po to sa ating Stopagos at Perpetuary Grant. Team colleagues, I wish to add perjury. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this. You will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Okay. Again, Malinaw yun ha. Nakitang-kita po naman natin na si Sara po ay nuknukan ng sinungaling nung nakaraan. So, kakasuhan daw po at idadagdag ang perjury. Diba? Illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making Umawa. Lahat sila pwede kasuhan. Lahat na nag-oath, kaya nga may nag-oath eh. Basta umating ka ng hearing, nag-oath ka. Lalong-lalo na sila, empleyado sila ng gobyerno, kakasuhan sila. Nag-oath sila eh. Si Sara nag-oath bandang uli, kakasuhan sila. Wala silang lusot. several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to break down the elements of this offense so we can better illustrate how this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Tama. Can we please flash the certifications? Ayon sa kanila, basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos. Lagpas. Hello, Janelle. Hello. Papa Malonzo, Tiger Eye. Shoutout sa inyo lahat dyan ha. I love you. Thank you po. Mr. Chair, Telma. kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts at kung saan talaga kinamit ang pera. Tama. We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera,
wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer. Wala silang alam dahil ang kabuuan ng halaga ay ibinigay nila sa mga security officers. Ito pong certifications, Mr. Chair, is the perfect illustration of a written perjury. Halimbawa ng tinatawag natin na written statement made under oath. It is Yun, sa pool pala dito si Abuelia, si Acosta, si Sara. Meron pa silang kasong perjury kasi nga, written perjury, ganun pala yun. Potek. Kasi pinirmahan nila eh. Nakalagay pa dito, certified true copy. So you are saying, Your Honor, Mr. Chair, that in your eyes and in your belief that these documents are really true, correct, and accurate. So it means the investigation on these confidential funds that we seize too many discrepancies and too many controversial acknowledgments received is really not true, and therefore we conclude that they are committing an actual written perjury. Huwag nyo na ipaulit ha. Pag nag-i-English po tayo, hindi pwede i-replay. Sorry. is a basic principle that even first-year law students know that a statement made before a notary public, notario publico, is a statement made under the risk of perjury. Oh my In other God! words, So, wait a minute, Your Honor, Mr. Chair. So, Madam Congressman Luis was saying is that, in my own opinion, Attorney Avelia, which certified or in the notary public is included in this written perjury. Wow! Mr. Chair, when we talk about perjury, that includes the documents which were notarized by notary publics. Oh my God! You are included, the sister of Zoraida. Oh my God. Ma'am Abelia is included in written perjury. Oh, wow. Sworn to before notary publics, similar to the certification that we are currently flashing on the screen. Now, let us look closer at what these certifications say. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number one, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. I wish to reiterate, paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? Tama. The second content, yung mga pinaggastosan raw ng confidential funds ay necessary and utilized for legal purposes. Again, Mr. Chair, how will they certify to this fact when they are totally unaware about the activities where the Tama. confidential funds were allegedly spent? Tama. Alam mo yon, nagsisinungaling kasi sila eh. Kasi nga, nung tinanong si Acosta na lang ang sample natin. Nung tinanong si Acosta, basta po binigay ko kay La Chica. Which is mali. Gaya nga nung sinabi natin kanina uli, hindi pwedeng ganun. Kailangan properly coordinated ka dito kay La Chica. Hindi yung bibigay mo lang lahat, tas bibigyan ka ng accomplishment report. Bilang SDO, meron kang duties and responsibilities in your department that you must accomplish regarding La Chica. For example,
La Chica is giving you only accomplishment report. Do you think, Acosta, that is the right thing to do? No, Your Honor, Mr. Chair. Nawala na tuloy. Ligalig kasi. si Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos. Lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa Good night, Mamo Lalaine. Sweet dreams. ibang tao na siya raw na mahalak at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga before expenses, where the question Yan na pala is tayo. indeed correct if they simply handed the money to the security officers. The second content, yung mga pinaggastosan raw ng confidential funds ay necessary and utilized for legal purposes. Again, Mr. Chair, how will they certify to this fact when they are totally unaware about the activities where the confidential funds were allegedly spent? Third, alam raw nila na hindi napunta ang funds sa mga gastusing ipinagbabawal sa confidential funds, kagaya ng payment of salaries and wages, overtime, allowances, or fringe benefits. Mr. Chair, I wish to raise, there is one common answer coming from our SDOs. Wala silang alam dahil ang pera ay ibinigay sa mga security officers. Fourth certification, any equipment purchased was supposedly relevant to the confidential and or intelligence activities. Mr. Chair, suffice it to say that the SDOs are totally unaware of how the confidential funds were spent, primarily because they were not the one who disbursed the same. Ayan. Totoo yung sinabi ni Congressman Luistro. Tagalog na tayo ha. Nahihirapan na ako eh. Wala talaga silang alam. Kasi sa daloy ng pag-i-interrogate sa kanya ni Luistro, ni Acosta, lalong-lalo na, sinabihan siya sa anong nangyari sa confidential fund pagka-withdraw mo. Binigay ko po kay La Chica. Anong nangyari pagkatapos ibigay mo kay La Chica? Wala na po akong alam. Na hindi pwedeng sagutin ng disbursement officer. Bakit? Kasi nga po, kailangan, minomonitor mo yun, yung perang binigay mo doon. Diba? Kasama yan sa project. Diba ang project, survey, implementation, actual, ganyan yan eh. Monitoring, yan nakapaloob yan eh. Pag may project. Pero ito, ginawa ni Acosta, binigay niya lang, bahala ka na sa buhay mo! Diba? Hindi ganon. What the fuck? Paano po nila patututuhanan ang nilalaman ng mga certifications na ito? Hoy, Sir Sherwin, happy birthday ha. Pakibati nga si Sir Sherwin, birthday niya. Siya na ay 25 years old. Certifications which were sworn to before a notary public. To emphasize, Mr. Chair, and as seen from one of the certifications, which our Secretariat is showing right now, our Vice President and SDO Acosta signed and certified this certification before the notary public, and that is Attorney Abella. Ano po ba ang sabi ng mga SDO? We all Ayan, learned oh. from the hearing on Ayan na, basahin ko lang sa inyo. Magkano po ang binigay nyo kay La Chica? Binigay ko po sa kanya 125 million. At saan po dinala ni La Chica? Ayan ang hindi ko alam. Sa tingin nyo, tama yung salitang ganyan? Bilang SDO ka? Hindi mo man lang nagawang i-monitor ang pera ng taong bayan? Yun ang duties and responsibilities mo?
Di ba? Eh, wala ka lang tinrabaho, kaya nga ang tawag ko sa kanila, tiga-withdraw lang ni Sarah. Pwede ba naman yun, tiga-withdraw ka lang? Hindi tiga-withdraw yung trabaho mo, SDO ka, alos mataas ka. Oh. Tapos hindi mo minomonitor yung saan mo dinala yung pera. Hindi ka nangihingi ng accurate resibo para sa mga binigay mong pera sa kanya. Hindi mo na monitor yun. Hindi mo tinatali. Hindi mo nire-record sa computer. Kung nagpa-process ba yung project? Kung nagpa-process ba yung binigay mong pera? Sasabihin mo, hindi mo alam. Ay, mangmang. Di ba? Mangmang. September 25, that while SDO Acosta did encash the check, according to her, wala po siyang alam kung saan napunta yung confidential funds kasi po ito ay turn over sa VP SPG. Mr. Chair, this is totally, if not completely contradictory to the contents of the certification. It's the exact same story for Mr. Fajarda of DepEd, Mr. Chair. Sabi po nila, Ms. Acosta at Mr. Fajarda, sa ating pagdinig, na hindi talaga nila alam kung saan ginastos ang pera. In other words, malay po ba nila kung napunta nga ba? Simplihan na lang natin. Alam ko naman dito lahat kayo belong sa company. Pagdating mo sa company, anong ginagawa ng mga accounting officer? 'Di ba? Kasi sa mga project po kasi sa gobyerno na mamahala diyan. Ito SDO, ayan yung mga namamahalay. Kumbaga parang controller 'yan eh. Sa mga accounting nga lang eh. 'Di ba? Pag binigyan ka ng pera, yung resibo ko, gagano'n din ka eh. Yung resibo ko, yung pinagbilang mo ng hahabul-habulin ka na eh. Di ba? Hahabul-habulin ka na kasi nga, alam niya sa sarili niya, na kailangan niya yun. Kasi nga, pag inaudit siya, kailangan accurate. Eh, paano kasi sila, nasanay sila, na hindi sila ino-audit. Yung confidential fund nila sa Davao, wala. Pag utos ni Sarah na ibigay mo dito yan, dali mo na sa bahay, okay na. Diba? Doon sila nasanay. Kasi nga, ganun eh. Ganun ang nasanay itong mga to eh. For Mr. Fajarda of DepEd, sa nga ba sa intelligence or confidential operations and activities ang pera? Malay po ba nila kung totoo yung mga pinagsasasabi na accomplishment report, nila chika, liquidation report, and most importantly, totoo, malay niya ba kung niloloko lang siya nila chika, hindi niya makinumpirm. Wala rin siya coordination kay la chika. Pwede siya lumusot eh. Kung may coordination siya kay La Chica na nakikipag-coordinate ka, sir, kamusta po yung 125 million? Ano pong update? Kasi bilang SDO ka, ganun ang gampanin mo bilang SDO. Kahit sino naman eh. Lalong-lalo na to, hindi nyo pera to. Hindi company to. Putik, pera ng taong bayan to. Kailangan, kung transparent siya, pinaka-transparent ka. Diba? Putik, biro mo, pagkabigay niya, wala na siyang pakialam, walang follow-up para sa project, walang follow-up kung nag-process, wala eh. As in, wala. Binigay niya, wala na siyang pakialam. Sa tingin niyo, meron po bang ganon? Meron bang ganon? Kahit anong pagbibigyan mo ng pera, ganon, bibigay mo lang, ganon? Diba? Putik, magbigay ka nga lang sa nanay mo eh. 3,000 eh. Kinabukasan, gising mo. Nay, nabayaran nyo na ba yung Meralco? Nagbigay ka 1,000 sa nanay mo. Nay, anong ulam? Diba? Ganun eh. Sa bahay pa lang eh. Alam mo na yung proseso eh.
Oh. Bigay ka sa asawa mo ng 500. Oy. Walang ulam. Bigay ko 500 ah. Diba? Putik ito, hindi ito libo, milyon po ito. 125 million. Wala kang pakialam. I-monitor? Hindi mo monitor to? Diba? Yun na nakakapagtaka sa mga to eh. Parang nagtrabaho lang sila. Kung ano yung idikta ni Sara, yun lang gagawin nila. As in tuta, parang sila ba to? Sa tingin nyo walang negligence? Abot-abot ang negligence nila dito. Grabe yung negligence nila dito. Putik, 125 million, ilang empleyado yan, na kinaltasan. Oh. Tapos pinagpiestahan nyo lang, pinagpasapasahan nyo lang na wala man lang tracing. But they signed it, Mr. Chair. They signed them under oath. This means, Mr. Chair, that Ms. Acosta and Mr. Fajardo did not only violate the joint circular, they also lied under oath dito sa kanilang certification. Tama. They did this not just once, not just twice, but thrice for Mr. Fajardo. And for Ms. Acosta, I have to state, she did it 4 times. 4 times? Ulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that 3 counts, tsaka 4 counts. 3 counts, tsaka 4 counts, patay. to raise, Mr. Chair, is bribery. And we have to Totoo yan. Totoo yung sinabi ni Your Pilipino page. Pwede silang mag-monitor, kaso nga, nag-hold back sila kasi nga, dahil kay Sara. Dahil yung sabi ni Sara, sabi po ni Ma'am, ibigay ko kay La Chica. this in consideration with the counter-offense, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. Tama. The offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Let us discuss first bribery, Mr. Chair. Ano ang elements ng bribery? There must be a public officer. The accused is a public officer. He received directly or through another some gift or present. Hoy, Isaac Director, shout out Aris Kiyoka. Oh, gabi na tayo eh. Gabi na tayo, gabi. Night shift tayo ngayon. Hoy, Nuki! Hayop ka, buhay ka pa. Si Boss Tam, sumaga na, sumasabog pa rin. The receipt was in consideration of his Susi! some crime, and that relates Sister to the exercise Marilyn. of his function as a public officer. Of course, kailangang ma-mention ang mga krimen ng mga nagsuhol at mga nagpasuhol. Ito po ang mga elements ng bribery. Malamang lahat ng mga tao na naimbestigahan natin ay public officials who receive amounts of not just any money, but possibly of confidential funds as well. Corruption of public officers. Siyempre, kung may mga tumatanggap ng suhol, may mga nagsusuhol. Tama. Sila naman po ay magiging liable sa krimen ng corruption of public officers. Again, Mr. Chair, for clarity, ang nanuhol ay liable sa corruption of public officers. Patay. Ang tumanggap ng suhol, they are liable for bribery. Ibig sabihin, may isang special krimen para sa nagsusuhol ng mga public officials. Tingnan po natin, parehas lamang ang penalty na ini-impose sa mga nagsusuhol at sinusuhulan as provided under Article 212. Except, of course, disqualification and suspension.
because these two penalties apparently Tapos, ito pa yung inaano nyo kay BBM. Si Sara pala may gawa, di ba? Yung dinagaruan siya ng duran-duran. Di ba? Tatandaan niyo yun? Corruption daw si BBM. Nung piniregaluhan siya ng duran-duran, ngayon, duraan ko kumukha nyo niya eh. Ha? Sino kurap? Si BBM, duran-duran. Kayo, si Sara, kadura-dura. Pwe! Hi friends and not friends and not friends. Sabog. apply only to public officials. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers Ay, thank you, Sis Marilyn Copa. Thank you. ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor. O, kita mo? Ayun yung kinakaso nila ni BBM. Yung pala, si Sara pala ang walang ya. Si Sara pala ang gumagawa. Bago mo ibato sa iba yung putek, siguraduhin mo malinis ka. Wala kang tae sa muka. Pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. Kindly flash the next screen. Let's all recall what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall, it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received 9 envelopes with 25,000 in a span of 9 months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Fajarda, ang mga envelopes kay Yusek Mercado at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na ang Malinaw na malinaw, si Saray Bakulaw. Malinaw na malinaw, si Saray Bakulaw. itong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for 9 months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart Tama. of VP Duterte, but was precisely given in attempt to influence Yusek Mercado, to which she failed to do. Tama. And we may recall, Mr. Kasi Sec, nga, head of procurement, Hope, ini-impluensya nila para yung procurement ay mamanipula nila. Siguro, bukod pa sa kinukurakot nila, hindi pa rin sila sapat doon. Kung ma-aprobahan yung project na pinaburan nilang kumpanya, meron pa silang kickback doon. Kaya minamanipula nila to 50K. Hindi nila alam, straight. Doon sila nagkamali. during our interpellation with Yusek Gloria Mercado, she admitted believing that those envelopes were given to her to influence her decision as Hope. Next slide, please. It was not a surprise when former Chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official, he is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted, siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Again, another key official in the procurement process of the DepEd. And yet again, another act of corruption plaguing in the DepEd. Yung nauna, Mr. Chair, Yusek Mercado, she was the hope of DepEd. And this time, we have Chairman Resty Osayas, Chairman of DepEd Bids and Awards Committee. Both admitted having received envelopes with money inside.
Next slide, please. Of course, sino pong makakalimot sa ating chief Oh, accountant si Miss Catalan, the 25K. ng DepEd, Miss Runa Catalan. Like former Yusek Mercado, like Mr. Osayas. Ma'am Catalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of February to September 2023. Again, another key official in the DepEd who necessarily deals with the public funds of the DepEd was blinded by an alleged gift from VP Duterte. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Fajardo, the very person who handed her the envelopes, to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in line with the issue of bribery and corruption, I wish to manifest that there is a chance that the three key officials of DepEd, who I previously mentioned, Yusek Mercado, Mr. Osayas, Ms. Catalan, were not only employees of DepEd who received envelopes with cash. I believe that it is only a matter of time. And I hope that light be shed on this alarming revelation. Tayo po'y naniniwala na hindi lamang ang tatlong opisyales na ito ang tumanggap ng envelope na may lamang pera mula sa ating Vice Presidente. Dami. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Alam mo? Pinatutunayan Yan ang masarap, Lander. Talagang pandarambong. Mandarambong ng pera. Kakaya. Oh. Lakas makabudol ng Duterte kasi, no? Gaganong-ganong-ganong pa, no? Lakas makabudol, no? Gaganong-ganong pa, yung pala ganito naman, putik na yan, no? Pero mo, no? Hindi man lang natin nalaman yung confidential fund siya sa Davao, no? 460. Putik, ilang taon? 460. Putik, kaya pala dalawa na swimming pool palagi. Sa bahay, dalawa swimming pool. lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities. Ginamit, inahabol nila eh. Hinabol nila. Alam mo yon, nangyari siguro dito, sa sobrang taranta nila, hindi nila alam na gamit na nila yung ibang pirma. Alam mo yon, hindi nila alam na gamit na nila yung ibang pirma. Kasi may inaano sila eh, dinisallow na sila ng COA eh. Ngayon, nag-hold back sila na, teka lang po, may papasa pa kayong mga dokumento, hindi pa tapos. Ngayon, hindi nila na-monitor. Hindi nila na-monitor to. Akala nila hindi pa nila nagawa yung pirma na yon, hindi pa nila nagawa yung pangalan na yon, tas pirma dito, pirma doon, hinabol lang hinabol. Hanggang sa napindeho na. Nagkapare-parehas na. Ibang pangalan, parehas pirma. Hinabol eh.
Hinabol nila para ma-reimburse, matugunan nila yung disallowance na inaano sa kanila ng ano eh. Para mahabol nila yung disallowance ng COA. Hinabol nila. Eh, hindi nila alam. Siguro yung pinasa, kita mo, 2022 yung document, pinapasang, saan mo magtataka? 2022 yung ino-audit, ang pinapasa nila 2023 na. Hindi rin nila na-monitor yun. Hindi nila na-monitor yun. Nahilo, tama, nahilo sa kasinungalingan nila. Hindi nila alam, yung unang napasa nilang dokumento noong 2022, nagamit na nila yung pirma at saka yung pangalan. Hanggang sa nagkasabit-sabit na, sige pirma, sige parehas. O, sa pool. Taranta eh. Oh, siyempre alam ni Sarah, putik, kumakalat na eh. Dinisalaw sila ng COA. Taranta na. Siyempre, Duterte, kumbaga, ginudyos daw ng Pilipinas ng mga demonyo eh. Eh, nalaman, putik, ayan na. Pinasa ng pinasa, pinirmaan, sige. Eto pa nga na, Mary Grace Piatos, pirma, Kokoy Villamin, pare-parehas na ng pirma. Sheila, Silo, Milky Way, pare-parehas. At ang malupit pa doon, bukod pa pala doon, di ba yung sinabi ni Gutierrez? Sa isang araw, 28 na maagi sila ng 28 silang project sabay-sabay sa DepEd. Saka makakita nun, sabay-sabay, umagasto sila ng halos 2 milyon, sabay-sabay yung 28, magkakasunod yun. Sa isang araw. Hiro mo yun? Sasabihin nyo, hindi ko rakot. Tanga lang na lang maniniwala sa Duterte, sabi sa inyo. Upang magamit ang pondong ito Masya, ibang kagamitan o Ador Birador, Chisi, Iseak Directo. pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, Patay. business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua Yan. na may katumbas na 20 years and 1 day Yan, makukulong na si Fiona habang buhay. Sa'yo'y maghihintay. Umarad man umulan, di sasablay. ng 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-payable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Tama. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan Kadiri. na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang Ito po, hindi 50 million to, 500 million po ang ninakaw nila. Nawawala. 500 million. krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612,500,000 pesos. Ang 4 na cheque ay mula sa OVP,
umabot ng 500 million pesos. Siya po. At ang 3 pang cheque ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112,500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga, 612,500,000 pesos, lagpas sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Sarap. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse niya ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Vice Presidente na Sarap! ibigay ang pera sa kanyang security officer. Dito naman po sa Department of Education, ang Sarap. payee sa mga cheque ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda, former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Sarap! Mr. Chair, I wish to show the breakdown. Oy, shoutout Birds TV, Marisa Borromeo, Nix, ano ba to? Needs Rub. Confidential funds which were received both by DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million, that is last quarter of 2022, and then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total. Ayan na nawawala, 612 million. Oh my God, ulalam. Grabe, no? 612 million. Alam mo ito po saka makakita rito. Pinagsama OBP tsaka DepEd. Tignan mo, naaawa ko dito sa DepEd. Pero mo, nawalan tayo ng 112 million na imbis na makatulong sa edukasyon ng mga bata. Kita mo, 112 million. Tignan mo, wala ka man na nabalitaan na ginawa niyang maayos yung mga eskwelahan. Nasa yung ventilador ng OBP. Asan? Asa yung ventilador ng OBP? Wala. Asa ng classroom na masabi mong pagmamalaki mo? Eskwelahan na pinaayos na may pagmamalaki. Putek. May gana ka pa ipagtanggol? Ha? O yung Davao, 460. Nung mayor siya, asan? Lagpas tao ang ba? Alam ko hindi saklaw yun. Hindi saklaw yung pagbaha. Kaso, tignan mo naman. Ilang Duterte na ang nasa Davao. Ano ba? Sino ba makakaayos sa Davao? Pag apo sa kuyukot ni Digong? Sino makakaayos sa Davao? Kapag apo na sa kuyukot ni Digong ang nanalo? Putik, pinagsawaan na yun ng mga Duterte. Kita mo naman, lagpas tao ba? Droga, kalat. Ngayon may bago kasi lang business, Pogo. Diyan nila nilipat. Confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023, 37,500,000 each for the first, second, and third quarter of 2023, which totaled to 112 million pesos confidential fund. Parang ordinaryo na sa atin tuloy yung mga 115 million. Parang okay lang sa pandinig, pero kung titignan mo talaga, kung susuriin mo, putik, ang lalaki nito. 500 million to, boy. 500 million yung usapan nito.
Edmundo Milana, Pabati Nyolo, Melvin Camsur ng San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout sa'yo, Melvin Camsur, San Jose del Monte. Lorna Tatayama, Sir Eromed Dapogi, nakaparehas ko ng kulay ng buhok. Diba, Sir Eromed? Parehas na tayo ng kulay ng buhok, Sir Eromed, ha? I love you. Ma'am Lorna, ngayon lang ba kayo nag-sub? Ma'am Lorna, ngayon lang kayo nag-sub sa akin. Salamat po, ha? Isaak Directo. Magkakulay kami yan, eh. Ni Sir Eromed yung buhok. Diba, Sir Eromed? Kakulay ko yan ng buhok, eh. Lies by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana Yan. ang ating napakain. Yan. Naku, mga kabataan. I-PM nyo lang ako, ha, kung wala kayong baon. Si Nyolo na. Huwag na kayong umasa kay Sarah. Kay Nyolo na kayo umasa. Ha? Yung mga walang baon dyan, i-PM nyo ako. Ha? 50 pesos lang, ha? Bawal 100. Okay? May pamilya rin ako. Ha? Habang pinapautang pa tayo nila Lane. Ha? Habang pinapautang pa tayo nila Lane. Tsaka yung mga nagpapautang sa atin dyan. Uutang ko kayo. Ilang classroom na yan? Grabe naman, oh. Ilang mga kabataan na matutulungan? Di ba kayo naawa? Maawa naman kayo. Huwag na yung sa mga malalaki. Pagdating sa mga kabataan, iwasan natin ang korupsyon. Maawa naman kayo. Kami na nakikiusap sa inyo. Kumarakot na kayo sa iba, sa mga sports. Kumurakot na kayo sa mga highway. Huwag niyong kurakutin yun sa mga bata. Maawa naman kayo. Pagdating sa bata, kasi ayan po ang mga binhi na pinupunlaan natin para magyabong para sa kinabukasan natin. Hindi po natin kailangan i-corrupt ang mga bata. Kasi pag nakurap po ang mga bata, talagang hindi po sila natamnan ng sapat na edukasyon, wala pong future ang ating bansa. Nangyari po kay Sarah, nagbida-bida siya sa DepEd. Inuna niya yung mag-procure ng mga may backer niyang kaibigan or mga kasabwat niya sa mga laptop, sa mga computer, hanggang sa nagka-indulto na dahil nga hindi mailusot-lusot, na pendeho. Sino naapektuhan? Mga kabataan. Isa na po tayo sa mga pinakabobo yung kabataan natin. Sorry sa word. Tignan nyo, lagapak tayo. Yan ang produkto ng Duterte. Oh. Lagapak na tayo sa utang, 8 trilyon. Lagapak pa tayo, edukasyon ng kabataan. Nasa puwetan tayo. Ilang bata na sana ang ating napaaral. HND Channel, hello. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder. Ako nga, magkano tax ko? 2,500, 3,000. Otek. OMG, maraming salamat. Na mas kilala bilang pandarambong. It is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair.
Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is Macapagal Arroyo versus People, GR numbers 220598 and 220953, dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will conspiracy na nagaganap in the commission of plunder. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon, maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub, sino ang mga spokes, ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan. Nako po. In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward sino ang hub, sino ang sentro, Nako. sino ang nakikinabang Nako. dito sa alleged will conspiracy. Sino pa ba Sara Duterte? Conspiracy sa buhatan sa mga empleyado. Ba't taga-saan ba yung empleyado na pinagkakatiwalaan niya? Ilan yan? 5, 6? Tigasan? Davao! Hi friends and not friends and not friends. Ay, maraming salamat OMG, mag-ingat ka sa work, di ba? Tigasan ba yan? Para hindi sila magsabuatan. Kaya niya nga kinuha yan. Para yung utos-utosan niya, wala nang reklamo. Ganun po, pag magko-connive ka. Wala nang reklamo. O, ako, stanoy mo to, bigay mo kay La Chica, okay na yan. Okay, ma'am. Withdraw. Lahat, withdrawin. Diretso na. Oh. Na ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Oh, yan, oh. Yan, malinaw po sa plunder po, lahat ng kasabwat. Sino yung hub, sino yung pasimuno, sino yung pinaka-nakinabang. Walang iba. Sara Duterte na, tara na. Diba? Sara lang. Pandarambong o Maiwa. Ang Tagalog ng plunder ay pandarambong. Ha? Sounds like digong tumbong. Bukas na natin pagpapatuloy yan dahil ang haba pa niyan. Doon tayo, bandang malapit na tayo matapos yan. Ha? Malapit na tayo matapos. Bukas na natin pagpapatuloy. At alas 3 na pala. Napasarap yung kwentuhan natin eh. Salamat ha. Hindi ko na malayan yung oras ha. Ang sarap ng kwentuhan natin eh. Kaso kailangan po matulog. Okay? Sarap ng kwentuhan natin. Hindi ko na malayan yung oras ha. Mag-aalas 3 na pala. Anong oras na naman ako magigising nito? Anong oras na naman ako magigising nito? Kakasuhan na ng pandarambong ang anak ni Digong na mukhang tumbong.
Kakasuhan na ng pandarambong ang anak ni Digong na makatumbong. Iyak mga gunggong, iyakan na. Kamusta ang EDSA? Tae-tae pa din, nagluluga, tumatagas na. Tae ng tae dun sa kalsada, kukuha ng dyaryo, pupuna sa puwet. Iwi kadiri. Season 1 po ay natapos na. Parang Netflix, sobrang mabenta. Abangan nyo po ang season 2. Ang title niya ay Computer. Abang-abang na sa Congress ha. Hey! O paano? Nakita-kita na tayo bukas. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.